Hello po, no. So, marami pa rin nagtatanong kung kasama ba yung mga guro doon sa 6 months grace period na direktiba ng Bangko Sentral sa mga bangko. Kasi to my understanding ay nagbigay na ng direktiba yung Bangko Sentral sa mga bangko para pagbigyan yung mga borrowers nila, no, ng 6 na buwan na hindi pagbabayad. Kaya ito yung query, no, tinatanong ng ating mga guro. Kung kahit ako din no, hindi kasi malinaw kung kasama nga tayo, hindi natin masagot. Kasi pag tinanong mo yung PLI, ang isasagot nila wala pa kasing utos sa kanila yung DepEd, no. Pero probably meron na silang hawak nung kautusan o circular ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya lang, saan to i-apply ng bangko? Borrowers din tayo, hindi ba? Borrowers din tayo ng bangko. At yung mga PLI na inutangan natin ay bangko rin, no? Dapat sana yung mga... Kaya lang kasi ang kaibahan nga ng mga guro, sa doon sa mga nagbabayad ng kotse na silang nagbabayad ng bahay, sila naghuhulog. Di ba? Yung mga may utang sa bangko ng mga business. Mga businessman kasi nangungutang din sa bangko yan, hindi ba? So sila ang nagbabayad. Ang kaibahan sa atin kasi, salary reduction. Automatic salary reduction tayo. Kasi kinakaltas ng region yung mga utang natin sa private lending institution, sa mga bangko, at yung mga private lending, doon nila kinukuha sa region yung mga hulog natin. Kaya iba yung kaibahan nung sa atin. Sa ganung scheme na sila nagbabayad. Yung sa atin, kinakaltas pero hindi tayo nagbabayad ng personal. Ang nagbabayad sa atin ay yung region dahil sila ang kumakaltas. Ngayon dapat magkaroon ng interpretation dito ang DepEd. No? Magkaroon ng interpretation. Hindi natin alam kung region, no? Kasi kahit may hawak na yung PLI na na circular tungkol dito sa 6 months grace period, hindi naman nila to ma-apply sa mga guro sa atin sa DepEd kasi ang naguhulog para sa atin ay yung ating region. Ganun. Hindi naman tayo di ba? Hindi naman katulad dun sa mga sa housing loan siguro natin sa Pag-ibig, no? Pwede. Hindi ko lang alam kung hinuhulog sa bangko, kung sa bangko hinuhulog. Kaya lang sa Pag-ibig yata hinuhulog, no? So, ganun, no? Ganun yung ating problema kung kasama ba tayo diyan. Kaya nga dapat the soonest ay magpalabas ng interpretation ang DepEd, clarification kung kasama tayo diyan. Kasi kung kasama tayo diyan, ang gagawin ng DepEd, magkakaroon ng directive yan sa mga region na huwag nang ihulog yung utang natin. Because ibalik sa atin, ilagay doon sa ATM natin. Hindi kakaltasin yung mga monthly amortization natin ng 6 na buwan. Napakaganda sana niyan. Kasi, di ba, 3 months lang yung sinasabi natin na moratorium. Pero ito, merong 6 na buwan. Baka ito na yun Ito na kasi yun Baka yung yung BSP, baka hindi na maglabas ng Unless kung yung kay tawag dito kay Senator Mark Villar, hindi natin alam kung paano ang application nun implementation nun. 'Di ba yung resolution ng Senate? Kasi yan ipipresent pa yan
ipipresent kay President Bongbong Marcos yung resolution, that is my understanding, no? Tapos i-implement into probably presidential order, no? Executive order, no? Ganun. So again, ang ang thoughts ko rito, ang kaisipan ko rito, tinagalog ko lang, yung DepEd ang magka-clarify at mag-interpret nito kung tayo kasama. Kasi hawak na no? May circular na yung BSP sa 6 months grace period. Nag-announce na siya. Nagbigay na ng kautusan sa bangko. Maaring ini-implementa ng bangko, pero hindi sa guro. Kasi inaantay nila. Kasi kung ibibigay sa kanila yung pera, tatanggapin nila yan. Kung ibibigay ng region. Kasi hindi naman tayo, nagiget ba ng mga teachers natin? Kasi yung utang natin, hindi naman natin personal na inuhulog sa bangko. Ang naguhulog niyan ay yung region. DepEd. Kaya dapat magkakaroon talaga ng clarification o interpretation o papaano ang DepEd kung sa region, para hindi ba, sabihin, kung kasama tayo dyan, huwag ihulog. Ibigay na lang sa mga guro ng 6 na buwan yan. Yan yung kautosan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Kaya for the meantime, mag-aantay tayo. Kung walang ilalabas ang DepEd, ng ating mahal na sekretary, be it. Wala tayong magagawa. Pero sana, ang hiling natin ay mag-submit tayo, no? Yan na lang. We will submit kung ano yung interpretation ng ating DepEd secretary. Kung ang interpretation ng DepEd ay kasama tayo, may implement yan. Yung 6 months grace period. Ngayon, kung hindi maglalabas ang DepEd ng ganong clarification o ganong interpretation, ang ibig sabihin niyan, hindi tayo kasama. Ganun yun. Kasi kahit na may kautusan yung BSP sa mga bangko, granted na hawak na namang bangko, di ba? Yung direktiba ng BSP. Kaya lang, again, hindi naman tayo yung personal na naguhulog sa utang natin. Region. Unless kung tatanggihan ng bangko. Kasi ang bangko, pag ihuhulog mo, kahit na merong 6 months na moratorium, yung mga nagbabayad ng bahay, ng kotse, pero kung gusto pa rin nung borrower na maghulog, hindi naman siya binabawal. Di ba? Nagiget ba ako? Kahit na may 6 months, kung yung may mga utang sa bangko dahil sa pagbabayad ng bahay, lupa, di ba? Kung mag-i-insist yung mga borrower na bayaran yung bahay pa rin nila, yung lupa nila sa bangko na inutang nila, di ba? Alam ko, hindi naman sila, tatanggapin naman ng bangko yan. Ganun din sinasabi ko. Kaya kung ibibigay ng region yung hulog natin sa bangko, tatanggapin nila. Unless kung i-hold ng ng region because of the interpretation na kasama. So ganun yan, magkakaroon muna ng coordination ang PLI at ang DepEd. Yan ang aantayin natin. Hindi po pwedeng walang coordination Kasi kapag hindi coordinated, baka mamaya hindi ihulog, tinubuan ng bangko. Di ba? So dapat malinaw yan, So nagiget po ba si Sir Bong? Yung gusto nating yung ating pananaw. Maraming salamat po sa inyong lahat.